Nagsimula ang palabas sa US Headquarters Marine Corps na ang ilang miyembro ay nagsanay ng husto. Sa isang silid mayroong ilang Marine Corps na nakikipagkompetensya ng martial arts sa isang Marine na nagngangalang Allison. Talagang namumukod tangi siya kumpara sa ibang mga Marines kahit siya ay isang babae. Bigla siyang inatake ng kanyang coach. Sinabi ng instructor na si Sergeant Ray na hindi dapat maging pabaya si Allison sa anumang pagkakataon kahit na pakiramdam niya ay nanalo na siya. Mayroong isang special agent na nagngangalang Sam na namangha sa husay ni Allison, si Sam ang tiyuhin ni Allison. Sa hapon ay nagkita sina Sam at Allison sa isang bar para magkwentuhan dahil matagal na silang hindi nagkita. Dito sinabi ni Sam kay Allison na humingi siya ng permiso sa Marine General kung pwedeng dalhin niya si Allison sa White House. Si Allison ay mukhang masaya nang marinig ito dahil matagal na niyang gustong maglingkod sa White House. Pagkatapos ay tinanong ni Allison si Sam kung bakit niya ito inimbitahan sa White House. Pagkatapos ay sinagot ni Sam na inimbitahan niya si Allison dahil siya ang superior sa ibang Marines. Kasabay ng pagkalat ng balita tungkol sa presidente ng Amerika na hahawak ng Kongreso at makikipagtulungan sa silangang Europa malapit sa Russia. Sa katunayan ang pakikipagtulungang ito ay marami ang tumutol. Ngunit gusto pa rin ng Pangulo na makipagtulungan lalo na nagawin ang kooperasyong ito sa usapin ng petrolyo. Sa susunod na araw sa White House ay kausap ng Pangulo ang kanyang deputy na isang babae. Tutol ang deputy sa desisyon ng Pangulo na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan patungkol sa petrolyo. Naisip ng deputy na ang desisyong ito ay napaka-kontrobersyal dahil alam na ang petroleum sa Stovia ay kontrolado ng mafia. Gayunpaman ang presidente ay ayaw pa ring baguhin ang kanyang desisyon. Sa kabilang banda ngayon ay naka-duty si Allison sa White House. Habang si Sam sinabihan ang kanyang team para maghanda. Dahil bukas, ay e-escort nila ang presidente sa Stovia para i-validate ang cooperation ng dalawang bansa. Pagkatapos si Sam ay pumunta kay Allison at sinabing bukas ay sasama siya para i-escort ang presidente. At tutungo sila sa Air Force One at tulad ng alam natin na ang Air Force One ay ang pinakasopistikado at marangyang sasakyang panghimpapawid na pagmamayari ng Estados Unidos. Matapos malaman ang tungkol sa balitang ito ay mukhang nagulat si Allison. Dahil pinangarap niyang lumipad sa Air Force One mula noong siya ay teenager. Sa lugar ng Stovia isa sa mga general na pinangalan ng Rodionov at talagang kinasusuklaman niya ang desisyon ng Pangulo tungkol sa kanilang pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Banihag ni Rodionov ang punong ministro ng Stovia na sumuporta sa kooperasyon. Walang pag-aalinlangan na inutusan ni Rodionov ang kanyang tao na patayin ang punong ministro. Si Rodionov ay ang general na kumokontrol sa petroleum ng Stovia. Kung kaya't ang kooperasyon sa pagitan ng Stovia at Amerika, kung matutuloy ito si Rodionov ay aalisin at hindi na makokontrol ang industriya ng langis sa kanyang bansa. Samantala umuwi ang isang piloto ng Air Force One, nang makapasok na siya sa loob ng bahay ay laking gulat niya dahil ang kanyang pamilya ay na-hostage ng mga tauhan ni Rodionov na si Nikolai. Sinabi ni Nikolai na kung gusto niya na maging ligtas ang kanyang pamilya, kailangan niyang makipag-ugnayan sa presidential staff. Agad na nakipag-ugnayan ang piloto sa presidential staff at humingi ng permiso na bukas ay hindi siya maaaring maging piloto ng Air Force One. Ngunit pagkatapos sumunod ang piloto sa utos ni Nikolai ay pinatay ang piloto nang walang pag-aalinlangan sa kanya pinatay din ang pamilya ng pilot. Sa kabilang banda isa sa mga agent ng Amerika na namamahala sa paghawak ng data ng logistics ng eroplano ay papasok na sa kanyang sasakyan. Ngunit biglang may nangyaring masama sa kanya. Kinuha ng isa sa mga tauhan ni Rodionov na si Jono ang access sa plane's logistics data. At matagumpay na makokontrol ito ni Rodionov. Sa sumunod na araw si Allison ay pumunta sa Air Force One. Sa unang pagkakataon namangha si Allison dahil sa maganda ang eroplano. Pagkatapos agad na niyaya ni Sam si Allison na sumakay sa eroplano dahil dapat ay nandoon na sila bago dumating ang presidente. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang presidente ng Amerika na si Falcon at sumakay sa eroplano. Pumasok ang presidente sa kanyang pribadong silid dahil ilang minuto lang lilipad na ang eroplano. Ngunit may nakakagulat na nangyari dahil nagtagumpay si Nikolai na maging piloto ng Air Force One. Naging matagumpay din si Jono sa pagpatay sa isang agent. Sinubukan ng mga piloto na makipag-ugnayan sa control center, ngunit syempre hindi na makausap ang control center dahil na-hijack na ang server. Kasabay nito ay agad na pinatay ni Nikolai ang dalawang piloto. Pagkatapos noon ay ipinaalam ni Nikolai kay Rodionov na 100% ang kontrol nila sa Air Force One. Mukhang magsasagawa ng press conference sa eroplano ang Pangulo dahil maraming mamamahayag ang sadyang naimbitahan na magulat ng pagpupulong. Maya-maya nagtanong ang isa sa mga mamamahayag mula sa Stovia kung bakit gusto ng Pangulo na makipagtulungan sa kanyang bansa. Sinabi ng Pangulo na ang lahat ng ito ay talagang kagustuhan ng Pangulo ng Stovia dahil sa kanyang bansa ay sagana ang petrolyo. Ngunit ang mga resulta ay bihirang pumasok sa kaban ng Estado.
Kasabay nito ay nagsimulang mag-access ng boses si Nikolai upang makausap ni Rodionov ang lahat ng mga pasahero sa Air Force One. Noong nakakonect si Rodionov sa server ay sobrang nabigla ang lahat, dahil ngayon lang nila nalaman na na-hijack ang eroplanong sinasakyan nila. Ipinaliwanag ni Rodionov na walang magawa ang presidente dahil na-hijack na nila ang lahat ng satellite server. Kaya mas mabuti sa ngayon kung susundin ng Pangulo ang utos ni Rodionov. Nang malaman ni Sam na sa panganib ang presidente, agad na pinakiusapan niya ang pinuno ng seguridad ng Pangulo na pumasok sa isang espesyal na silid kasama ang dalawa sa kanyang mga agent. Pinakiusapan din ni Sam ang lahat ng mga pasahero na manatiling kalmado sa gitnang silid at sinabihan ang isang agent na bantayan silang mabuti. Para sa mga natitirang security agent ay pinakiusapan sila ni Sam na maghiwalay at hanapin ang kalaban. Ilang minuto pagkatapos nito ay biglang pinatay ang agent na nakatalaga sa pagbabantay sa mga pasahero sa gitnang silid ng isang mamamahayag mula sa Stovia. Ang mamamahayag ay tauhan pala ni Rodionov, kasama ang isang tao na nakaupo sa tabi niya. Ibig sabihin may 4 na tauhan ni Rodionov na nakalusot sa eroplano. Sa kabilang banda 2 agent ang gustong mag-check sa kwarto ng pilot. Ngunit pinatay sila ni Jono mula sa likuran. Pagkatapos noon ay kumatok si Jono sa pinto ng silid ng pilot ng 5 katok bilang code at agad na binuksan ni Nikolai ang pinto. Pagkatapos noon ay inanunsyo ni Nikolai na hawak na nila ang Air Force One. Hiniling ni Nikolai sa presidente na lumabas sa espesyal na silid. Kung hindi lahat ang mga pasahero sa gitnang silid ay papatayin. Bilang patunay na ang eroplanong ito ay na-hijack, sinubukan ni Nikolai na yugyugan ang eroplano. Si Sam pagkatapos ay sinabi kay Allison na siya ay may isang trabaho lamang na protektahan ang Pangulo. Si Sam hiniling din ni Allison na pumunta sa ibang lugar habang gagamutan muna niya ang sugat sa kanyang binti. Habang si Nikolai na humihiling pa rin sa Pangulo na magmadali at umalis sa espesyal na silid sa loob ng 20 segundo. Nagsimulang magbilang si Nikolai dahil hinding-hindi sila nakikipaglaro sa banta na ito. Sa huli ay nagpa siya ang Pangulo na lumabas ng silid at agad na pumunta sa gitnang silid kung saan naka-hostage ang mga pasahero. Ngunit ang kasabay na 2 agent na nag-escort sa Pangulo ay biglang pinatay ni Jono mula sa likod. Ang Pangulo ay dinala sa isang silid dahil may gustong sabihin si Rodionov. Hiniling ni Rodionov sa Pangulo na ipahayag na kakanselahin ng mga Amerikano ang kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno ng Stovia. Hindi lang iyon, hiniling din ni Rodionov sa Pangulo na sabihin na kinasusuklaman niya ang Pangulo ng Stovia. Binigyan lang ng 1 oras ang presidente para gumawa ng video nitong pag-amin. Hindi nagtagal nang naging pabaya ang mga tauhan ni Rodionov, sinubukan ng presidente na lumaban. Ngunit sa kasamaang palad ay napigilan ito ng mamamahayag na tauhan ni Rodionov. Sa kasinabihan ng Pangulo na maupo at nanatiling kalmado. Samantala mukhang papasok na si Jono sa Class B room kung saan ang presidente. Kumatok si Jono sa pinto ng 5 beses bilang code at na-realize ni Allison ang code na ito. Sa kasinabi ni Jono na may 2 security agent na buhay pa, sina Allison at Sam. Kaya hiniling ni Jono sa mamamahayag na hanapin si Allison at Sam. Pagkaalis ng mamamahayag, si Allison ay kumatok ng 5 beses sa pinto bilang code. Nang bumukas ang pinto, naganap ang isang laban sa pagitan ni Allison at Jono. Sa wakas ay nagawa niyang tapusin si Jono. Ang eksena ay lumipat sa isa sa mga tauhan ni Rodionov sa passenger room. Nakita niyang nanonood sa mga pasahero na kinabibilangan ng mga opisyal ng press at iba pang mahahalagang tao na naging hostage. Dumating si Sam sa silid at sinubukang kalabanan ng kalaban si Sam hanggang sa wakas ay sumulpot ang mamamahayag habang nakatutok ang baril. Tapos sinubukan ng mamamahayag na kontakin si Jono pero hindi niya ito makontak dahil si Jono ay pinatay na ni Allison. Ang reporter saka nakipag-ugnayan kay Nikolai at ipinaliwanag na hindi makontak si Jono. Kaya minabuti ni Nikolai na i-check agad dahil medyo malapit ang pilot's room sa kwarto ni Jono. Nang marinig nitong si Nikolai ay agad na nagpalit ng mode sa autopilot mode at agad siyang sumugod sa kwarto ni Jono. Sa kabilang banda si Allison at ang presidente ay naguguluhan pa sa kanilang gagawin. Pagkatapos noon ay sinabi ng reporter sa pamamagitan ng channel na dapat sumuko na si Allison kung hindi ay tatapusin ang kanyang uncle na si Sam. Tapos ang reporter ay sinabihan si Sam na hikayatin si Allison na sumuko kaagad. Subalit sinabi ni Sam na dapat tandaan ni Allison ang kanyang tungkulin na protektahan ang presidente kahit anong mangyari. Sinabi rin ni Sam na kung sumuko si Allison at ang presidente ay tatapusin pa rin nila ang mga hostage. Dahil sa inis ng reporter tinapos niya si Sam. At ang mga bihag ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang putok si Allison ay mukhang nawasak dahil napagtanto niyang tiyak na pinatay nila si Sam. Pagkatapos noon ay hiniling ni Allison sa presidente na pumunta sa emergency room. Dahil mag-parachute na silang 2 palabas ng eroplano. Ngunit sa parehong pagkakataon ay sumulpot si Nikolai at buti na lang at nagawa siyang barilin ni Allison. Gayunpaman ang pagbaril ni Allison ay tumama sa kamay ng presidente, ngunit buti na lang hindi masyadong malubha ang sugat.
Ilang sandali si Allison at ang presidente ay tumalon pababa gamit ang isang parachute. Samantala ang mamamahayag at isa sa kanyang mga kasamahan ay mukhang baliw matapos malaman na si Allison at ang presidente ay nakatakas. Pagkatapos ay agad na ipinaalam ng mamamahayag kay Rodionov na ang presidente at isa sa kanyang mga agent ay nakatakas gamit ang isang parachute patungo sa lugar ng valley malapit sa Russia. Nang marinig ni Rodionov na ito ay hiniling sa kanyang mga tauhan na sirain ang Air Force One habang siya at ang kanyang mga tauhan sa lugar na ito hahanapin ang lokasyon kung saan nilapag ang Pangulo. Sa kabilang panig nataranta ang opisyal sa control center na nagmomonitor sa Air Force One dahil biglang nawala sa radar ang eroplano. Agad na nakipag-ugnayan ang opisyal sa kawani ng White House para sabihin sa kanila kung ano nangyari sa Air Force One. Pagkatapos noon ay isang Presidential Chief of Staff na si Mark ay agad na nakipag-ugnayan sa Vice-Presidente para sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Nakipagkita si Mark sa Vice-Presidente at pagkatapos ay tinanong niya kung ligtas ba ang Pangulo. Sinabi ni Mark na napakabihirang may nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Pagkarinig nito hiniling ng deputy kay Mark na pumunta agad sa Stovia at makipagkita sa presidente ng Stovia para makatulong sila sa paghahanap ng mga biktima sa pagbagsak ng eroplano. Samantala si Allison at ang Pangulo ngayon ay nakarating na at naghanap ng ligtas na lugar. Dito sinabi ni Allison na kailangan nilang pumunta sa mataas na lugar para makakuha ng signal para humingi ng tulong. Samantala si Rodionov ang general ay nagpadala ng 12 ng mga tauhan niya para hanapin ang presidente at si Allison sa gitna ng lambak. Si Allison at ang presidente ay naglalakad maghapon at hindi sinasadyang nakakita sila ng bahay sa gitna ng kagubatan. Kaya nagpasya silang dalawa na magpahinga at magdamag sa kubo. Noong mga oras na iyon ay ginamo ni Allison ang sugat sa kamay ng Pangulo na kanina pa tinamaan ng bala. Habang ginagamot ang presidente sinabi ni Allison na sigurado siyang may nagtaksil sa presidente. Dahil paano nila madaling na-hijack ang eroplano. Pagkatapos noon ay umupo si Allison at ang presidente sa sulok habang nagkukwento sa isa't isa tungkol sa kanilang mga karanasan. Humingi ng paumanhin ang Pangulo dahil kinailangang mamatay ang tiyuhin ni Allison. Sa pangyayaring ito sinabi ni Allison na mamimiss niya si Sam dahil simula pa noong teenager siya ay si Sam na ang nag-aalaga sa kanya. Kinaumagahan ay natutulog pa si Allison at nakasandal sa balikat ng presidente. Hindi nagtagal pagkatapos ay tuluyang nagising si Allison at agad na humingi ng tawad. Ngunit sinabi ng Pangulo na hindi na kailangan pang mag-sorry ni Allison dahil walang magseselos dahil single pa pala ang presidente. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay at sa hindi kalayuan ay marami na ang mga tauhan ni Rodionov. Nagsimula na silang tapusin ni Allison isa-isa, ngunit sa kasamaang palad ay na-corner silang dalawa dahil sa sobrang dami ng mga kalaban. Sa huli ay pinakiusapan ng presidente si Allison na sumuko, dahil malinaw na wala sa kanila ang mananalo laban sa mga tauhan ni Rodionov. Ilang sandali lang ay dinala si Allison at ang presidente sa base ni Rodionov. Mukhang malungkot si Allison dahil nabigo siya sa kanyang mga tungkulin kahit ilang saglit lang ay umaasa na sa kanya ang kanyang tiyuhin. Si Rodionov at ilang mga tauhan nito ay agad nilang dinala ang presidente sa silid sa kasunod na gusali. Habang si Allison ay may kasamang kanang kamay ni Rodionov na sobrang brutal. Habang naglalakad kasama ang Pangulo, si Rodionov ay nagsabi na galit siya sa mga kapitalistang sisire sa kanyang bansa. Ang Pangulo saka sumagot na alam talaga ni Rodionov na ang pakikipagtulungang ito ay magiging kapakipakinabang para sa parehong bansa. Ngunit ayaw ni Rodionov na mangyari ito dahil sa lahat ng oras na ito si Rodionov ang kumokontrol sa petroleum sa Stovia. Hindi man lang nagbigay ng anumang benepisyo si Rodionov sa bansa noon. Nang ang Pangulo ay nasa silid ni Rodionov ay agad na hiniling ni Rodionov sa Pangulo na kanselahin ang kanyang pakikipagtulungan sa Stovia sa pamamagitan ng isang video confession. Hindi lang iyon hiniling din ni Rodionov sa Pangulo na akusahan ang Pangulo ng Stovia na gumawa ng kaguluhang ito. Siyempre tumanggi ang Pangulo at handa siyang mamatay. Ngunit nagbanta si Rodionov na kung ayaw sumunod ng presidente sa kanya pahihirapan si Allison. Patuloy siyang bubuhayin ngunit bawat oras ang mga tauhan ni Rodionov maghahalinhinan sa panggigipit kay Allison. Gayunpaman kung gusto ng Pangulo na hindi sumunod ay tatapusin ni Rodionov si Allison ng mabilis. Pagkatapos ay binigyan ni Rodionov ang Pangulo ng isang oras para pag-isipan nito. Kasabay nito isa sa mga tao ni Rodionov ay gustong makipaglaro kay Allison, ngunit nang buksan niya ang mga posas, pinatumba siya ni Allison. Si Allison ay lihim na nagtungo sa isa pang silid upang gawin ang kanyang malupit na aksyon. Sa kabilang banda sa huli ay handang sumunod ang Pangulo sa utos ni Rodionov dahil ayaw niyang magdusa si Allison. Pagkatapos ay dumating ang dalawang makeup artist at magpapalit sila ng damit ng Pangulo at magpaganda ng mukha bago gumawa ng confession video. Bumalik ang eksena kay Allison na ngayon ay nakakuha na ng ripple at nagsimulang tapusin ang mga tauhan ni Rodionov. Ngayon habang ang presidente ay handa ng gumawa ng video ay biglang narinig ni Rodionov na mayroong laban na gaganap sa labas.
Narinig din ng Pangulo ang pamamaril at napagtanto niya na dapat ay si Allison ay nagtagumpay. Si Allison na tinapos ang lahat ng mga tauhan ni Rodionov at ngayon ay si Rodionov na lang ang natitira at hawak niya ang Pangulo bilang bihag. Dito hiniling ni Rodionov na sumuko si Allison dahil hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang Pangulo. Sa isang pagkakataon ay nagawa ni Rodionov na maparalisa si Allison sa pamamagitan ng pagbaril sa braso. Nang tatapusin na talaga ni Rodionov si Allison biglang may nangyari sa wakas na iligtas si Allison ng presidente. Kinaumagahan ang presidente at si Allison ay natagpuan ni Mark, ang Presidential Chief of Staff. Tuwang-tuwa si Mark matapos makita na ang presidente na buhay pa. Agad na sinabihan ni Mark ang presidente na umalis dahil sa hindi kalayuan sa lugar na ito ay may maliit na airfield pabalik ng Amerika. Ngunit tumanggi ang presidente at sa halip ay sinabihan niya si Mark na gamutin muna ang sugat ni Allison. Nung ginagamot si Allison ng mga sundalo ng Special Forces tinanong niya kung sila ba ang Joint Unit Troops, umamin ito. Saka sinabi ni Allison na dapat alam nilang tanggapin ang commander dahil nasa joke din siya. Sinabi ng isa sa mga sundalo na noong nakaraang linggo ay kausap lang niya ang commander at bigla na lang silang tinapos ni Allison. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Allison na siya ay gumawa lang ng kwento tungkol sa isang nagngangalang Accept at nakilala pa nila ito kahit na si Accept ay hindi isang joke commander. Sa kadahilan ng iyon ay sigurado si Allison na ang mga taong iyon kasama si Mark ay ang mga taong naging taksil. Sabay biglang tinutukan ni Mark ng baril ang presidente dahil matagal na siyang nakiisa kay Rodionov, ngunit nagawa nilang malusutan si Mark. Ang president at si Allison ay pumunta sa maliit na airfield. Dito sabi ni Allison in 30 minutes sila ay sasanduan sana ng relief troops pero tumanggi ang presidente at sa halip ay niyaya niya si Allison na sumakay sa eroplano. Habang nasa eroplano tinanong ng presidente kung may boyfriend na ba si Allison at sinagot ni Allison na wala siyang boyfriend. Makalipas ang ilang linggo ay inanunsyo ng Pangulo na nakaligtas siya sa kakilakilabot na pangyayari. Binigyang diin din ng Pangulo na ang Amerika at ang bansang Slovenia ay tunay na nakapagtatag ng magandang relasyon sa kooperatiba. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag ay nag-propose ang Pangulo kay Allison. Dito nagtataapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.